Okay, mga kapatid at mga kaibigan natin, manunood na naman tayo ng balita. Ito'y galing sa Balitang Pinoy TV at ating bibigyan ng reaksyon at opinyon. Ito ang title, OMG, lagot na. Grabe, kakapasok lang, breaking news. Dami, no? Magugulat ka dito, panoorin hanggang dulo. At hindi talaga ng mga title nito, mga kapatid. Tara, silip po tayo sa mga update. Balitang Pinoy TV, nasa description yan at malamang ang magsasalita nito ay si Kuya Coach Oli. Kaya kung ready na kayo, simulan na ho natin, ano? Here we go. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat sa ating Fiber ni Juan. Ako, sa tingin ko lang ha, ito na talaga magiging presidente. May nagtanong po sa akin aking kaibigan, no? Baka nanonood siya rito. Anong sa tingin mo, Coach Oli? Magiging presidente ba si BP Sara? Sabi ko, sigurado yan. Oh? Ano ba, 2028, ako naniniwala ako. Kung walang dayaan ng mangyayari, posibleng manalo. Pero kung magkakaroon ng magic, naipapanalo ngayon talo eh. Diba? Tingnan nun, yung panalo naman, ayaw nila iupo. Diba? Hanggat may harang doon, wala rin. Para sa akin, ano? Pero anong meron? Okay? Ang pag-asa lang ng mga dilawan, ng mga komunista at ni Bongbong Marcos na hindi maging presidente si BP Sara sa 2028 ay patayin siya or i-disqualify. Pero kung dadaan sa normal na proseso, botohan, ay, kahit kalahati ng boto, hindi aabot sa botong matatanggap ni BP Sara. Itaga nyo sa bato yan. Kaya dapat iligtas to si BP Sara. Siguraduhin natin hindi siya mapapatay. Grabe, ang sama naman ng politics ngayon, no? Para lang sa posisyon kasi magkakapera. Nakalimutan ba nila na kaya kayo nakaupo, kaya kayo nandiyan dyan, o kaya nyo gustong maupo kasi nga para sa taong bayan. Then sa sweldo lang kayo. Pero ngayon, kaya sila mauupo dahil nga siguro limpak-limpak na salapi ang mapupunta sa kanila. Hindi milyon eh. Bilyon tsaka trilyon. Sobrang laking pera ho nun. Narito ang Balitang Pinoy TV. Yeah. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito. Konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Kung hinamon ni BP Sara, ito si Boying at busted. Na-busted pala ito si Boying. Simulan natin to pero mahaba po ito. Marami po tayong pag-uusapan. Sana po ay mapanood nyo tong ating grabe vlog. Nakakalungkot naman, no? So parang may pagkakataon ba na magiging ganon ang plano nila, ang patumbahin si BP Sara? Mula hanggang sa dulo. Ito po, simulan na natin. Kung ka ba na italaga siyang ombudsman sa kanyang pwesto ngayon dito? Kung ako ang presidente, hindi siya ang i-appoint ko na ombudsman. Ayun. Sinabi niya yun pero siya ay Manang Claire, tumahol na naman. Pagkatahol yun eh. Sarap na sarap siya pagka Duterte ang usapan. Alim yun ha. Kung ako ang presidente, hindi ko siya i-appoint na ombudsman. Ayun. Ako sa tingin ko lang ha. Ito na talaga magiging presidente. May nagtanong po sa akin aking kaibigan, no? Baka nanonood siya rito. Anong sa tingin mo, Coach Oli? Magiging presidente ba si BP Sara? Sabi ko, sigurado yan. Ang pag-asa lang ng mga dilawan, ng mga komunista at ni Bongbong Marcos Okay, tuloy. na hindi maging presidente si BP Sara sa 2028 ay patayin siya or i-disqualify. Pero kung dadaan sa normal na proseso, botohan, ay, kahit kalahati ng boto, hindi aabot sa botong matatanggap ni BP Sara. Itaga nyo sa bato yan. Kaya pala ngayon, hanggat maaari, ma-disqualify nila. So, halatado. Kasi, wala nang ibang topic kundi puro Duterte. Alam nyo, wala na sa kapangyarihan pala si Romualdez. Kaso kung yung mga nakaupo doon, tao niya rin, wala rin. Parang pinagkakautangan. Ba't hindi nyo Wala eh. Ewan ko lang ha, ito'y base lang sa opinion ko, hula ko lang. May ibang pumalit pero siya pa rin yung pinaka namumuno. Kasi naman para sa akin, mahina talagang presidente si PBBM. Kaya ang pinaka namumuno dito si Romualdez.
Akala nyo lang BBM. Pero sa tingin ko at baka naman mali ako, baka Romualdez na o kaya yung asawa ni BBM. Ganun ho yung nangyayari. Hindi naman makapalag si BBM kasi nga, malay mo nga naman, totoo yung mga bintang sa kanya na siya ay gumagamit. Di pagka pumalag siya at kumampi siya kay BP Sara, lalo siyang ilalaglag ng mga kasamahan niya. Yun ang nakikita kong vision ko lang yun. Kaya dapat iligtas to si BP Sara. Siguraduhin natin hindi siya mapapatay. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos. Alam mo yung sinasabi ni BP Sara na yan? Yan ay paghamon kay Boying. Ayusin mo trabaho mo. Patunayan mo. Alam mo, dapat hindi ito, pagka merong pumosisyon tayo at kini-question yung posisyon natin, huwag tayong parang bakla, huwag tayong parang bading, huwag tayo parang bata na magagalit. Tapos aalis. Kita mo yung yung kinwestiyon, tinuturo, ang ginawa, umalis. Yung isa, nag-resign, mukhang magpapacheck up pa na naman sa ibang bansa. Tapos babalik naman din daw. Ewan ko, mga ganun ang nangyayari. Pero si BP Sara, hinaharap niya. Alis ng ibang bansa Naipaliwanag na rin niya. Hinahanapan nyo lang kasi ng butas. Yun naman talaga ang pinakatotoo. Ang target nyo, pabagsakin si BP Sara para pagdating sa 2028, akala nyo mananalo na kayo. Halimbawang mapabagsak nyo man si BP Sara, hindi pa naman daw siya luluhod or wala, hindi nyo siya mapapayuko. Tapos, malamang, baka ang isunod nito, ang tumakbo, mapaaga si Baste o hindi naman kaya si Pulong. Kung hindi magkataon yung mga kaalyado ng mga Duterte, hindi na mauupo ang mga kalokohan ng mga yan. Yan ang nakikita ko. Dapat yun, all the more patunayan mo kasi normal na pag ikaw yung nilagay sa posisyon, nilagay ka, hindi ka naman binoto ng tao, appointment lang, natural may magre-react. Oo. Huwag mo silang pansinin. Huwag kang parang immature. Bakit? Dapat maging fuel mo yun na patunayan. Bakit siya? Parang nagre-react siya sa mga basher? Nangunguha ng engagement live via satellite. Hindi na, wag na ho. Trabaho na lang ho tayo. Kaya malalaman natin ano ang reaction dito ni Claire. Kasi sinabi niya, kung ako presidente, hindi ko ilalagay yan si Boying as ombudsman. So tingnan natin kung anong reaction ni Claire. Magagalit na naman ba siya? Immature ba siya? Kasi kung ako kay Claire, ang sasabihin ko, papatunayan ni Boying na tama yung appointment ni Bongbong. Ganun dapat. Kung ako naman si Boying, sasabihin ko, okay lang yan, natural merong hindi ka magugustuhan ng lahat ng tao. Pero 'di ba nga hindi siya qualified na maging ombudsman? May naririnig ako ang daming mga salita-salita, may kinaso pa sa kanya, may pending pa, tapos magugulat tayo, magic ombudsman na. Wala na. Tuloy na ang plano nila sigurado, kung ano man yung plano nila. Pero papatunayan ko, tama yung appointment sa akin. Dahil magiging patas ako, batas lang. Ganun dapat. Wala ho kasi Duterte agad ang sisilipin agad Kaya sabi, ilapag mo na. Sisilipin paano naman po yung mga flood control? Di ba natin sisilipin yon? Hindi kayo yung magre-react. So tingnan natin, bigyan natin ng pagkakataon. Si Claire ba ay parang bata? O si Boying ba parang bata? Abangan natin kasi sasagot sila diyan Tingnan natin kung sumagot na si Manang Claire at ang sagot niya tahol-tahol na naman. Ang kanilang maturity naaayon sa kanilang kaitiman. Ay naku, hindi. Sa kanilang bayad. Ay hindi yon. Kung kanilang maturity ay naaayon sa kanilang edad. Wala po. Ang maturity po wala sa edad yan Nako, tingnan natin. Abang-abang. Kung ano man yung gusto niyang gawin, ipagpasa Diyos na lang natin siya at ang kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Yes, i-hold ko na lang muna, ma'am. Sa to ako naniniwala kasi ako Marami sa atin naniniwala sa Diyos. Pagpasa Diyos natin, nangyari. Di ba? Nilagay siyang ombudsman. Sa totoo lang, ayaw ko talaga siyang ombudsman. I think unethical para sa isang may kaso na i-appoint ka ng presidente. Pero nandiyan dyan. Wala si presidente ba nag-appoint? Presidente ang nagpili. Expected nyo na.
Presidente pala nagpili. Na yan eh. So, sabi ko nga, it's for them to prove at for us to pray. Ngayon, pagka pumalpak, saka tayo mag-alma. Ha? Hindi papalpak yan. Plano nga nila eh. Nadala sa dahig. Etc. Sino naman kaya ang isusunod, di ba? Yung comment ko dito sa ICC case, no, kasi kailangan natin maki-empathize and maki-empathize sa Oo nga, anong klaseng tanong ba naman yan nakikiramay sa wala kayong klaseng media kayo, wala kayong pakialam sa mga namatayan, kung ano-ano yung dapat andyan tayo para makiramay, hindi para mamulitika. Ang pambira. Oo nga naman. Oo nga naman. Saan ba to nakalagay? Davao City o basta probinsya, no? Ayun, may nakikita naman natin sa likod. May nakahimlay dyan. Dapat yung tanong, yung patungkol sana dyan. Hindi yung patungkol sa politika na naman lagi. Dahil nga mainit, kaya siguro ganun yung tanong. Kung ano yung siguro, mas magandang pag-usapan, yun ang itatanong nila. Pero sana kapag ka nandiyan dyan, sa lugar na yan, sana yung patungkol lahat dyan ang itanong at wag na munang itanong yung mga ganitong katanungan na sobrang gas-gas na. Ay nako Pilipinas, wala na talagang pagbabago ito mga kapatid. Maiinis ka na lang din kasi yung iba bayaran. Yung iba okay naman pero minsan po may pitik din eh. Pero lahat ng mga yan, napansin ko yung ibang mga bayarang media, ayaw talaga kay PBBM. Nakakapagtaka lang ngayon kasi nga, binibuild up po nila ngayon Dilawan at BBM. Pakiramdam ko lang, ito'y opinion lamang. Parang nagsanib puwersa na silang lahat ng kulay laban sa mga Duterte. Or laban lang sa iisa. Puro lalaki karamihan. Mahiya naman kayo, isa lang kalaban nyo. Ang tagal nyong mababagsak. Kasi wala namang kasalanan. Ang dapat bumagsak dyan, yung mga kurakot talaga. Pero ito ito na ang administrasyon natin. Kaya BP Sara, sana sa mga susunod, huwag ka nang mag-i-endorse ng kahit na sino. Purong natural lang, wala nang halong chemical. Huwag mo nang isama yung mga kahit na sino na bago lang sa paningin ng mga DDS supporters o yung mga sumusuporta sa Pilipinas. Kung sino lang yung nasa paligid mong mapagkakatiwalaan, gaya nila Bongo, Bato, at iba pa, sila Jimmy Bondok, etc. Yung mga tumakbong senatorial, yung 10, yung mga ganon, yun na lang, huwag ka na mag-ibang mag-endorse ng kung sino-sino. Mahirap na Yung iba dyan, dakdak ng dakdak. Pero nung inabutan, nung nabayaran, wala na. Nag-picture-picture na. Wala na, parang hindi na natin nakikitang binabanatan niya yung dati. Yung mga ganun ba? Na madaling masilaw. Kaya sana lang po, Miss Vice President naming mahal, sarili nyo na lang sana. Tatakbo kayo, kung may kaalyado kayo, dapat yung matagal ng subok. Huwag yung mga kung sino-sino na naman dadamputin nyo para i-endorse. Yun lang sa atin Siyempre, pag alam nating mali, sasabihin natin. Hindi naman pwedeng puro nakikita natin, tama nga naman si BP Sara. Pero pag may mali, yung pag-i-endorse niya sa mga sila Camille Villar o mga Villar, wag na. Kay Madam Amy, medyo alanganin pa nga di ba? Ganun na lang po, sarili nyo na lang po. Kayo ang kailangan ng bansa, hindi yung mga ini-endorse nyo po. Di ba? Ganyan po tayo sa ating channel. Kung may mali, ulit-ulitin natin na mayroon talagang mali. Ito nga kay Bongbong Marcos, sobrang laking pagkakamali, Sana nagpresidente na lang siya. Ayaw naman niya. Sino ba dapat? Ito na pagkakataon ni Bongbong. Ang problema, nung nandito na, sira naman siya. Kayo mga kapatid, sana makarating sa Vice Presidente na wag na siyang susuporta sa mga kung sino-sino lang madadampot niya, Susuportahan pa rin naman natin ang ating Vice President. Pero sana walang dayaan na mangyayari pagdating sa susunod na eleksyon. Yung kasi yung nakakatakot yung nanalo na natalo pa, Huwag ko sanang maulit.